So ito guys, bago ko po i-report sa inyo yung dating pro tape na vlogger na ngayon daw po ay pro E80 na. Okay? Ibalita ko muna sa inyo itong Newtam ratings nung nakaraang Sabado kung saan po nangunguna pa rin yung E80 with the 4.9%. Pumangalawa yung sa tape with 4.3% habang It's Your Lucky Day ay nasa 1.9% lamang. Talagang nahihirapan po itong show nila Luis Manzano. Sa bagay, bago lang po sila tapos huling linggo na nila this week at sa Sabado po ay babalik na yung It's Showtime nila Mama Vice at baka babalik na sa normal yung pong mga ratings po tuwing noontime. Okay? Pero the whole of last week, nangunguna po yung E80, nag-average po parati ng 4% pataas. So mukhang the whole month of October, E80 na po ang number 1 pa rin sa noontime. So tuloy-tuloy pa rin po yung pong streak na simula po nung paglipat niya sa TV5. Okay, so ito po, pag-usapan po natin. Ako po hindi ko to tinatapik sa mga vlogs ko. Ayoko din kasi nakikigulo dun sa awayan po nila. Okay, dun po sa mga balikan nila. Actually ako, binabash din ako nito. Si Best Feels 2, okay? Isa po siyang pro tape na vlogger na madalas makaaway ni Batang Maynila to. It's grabe magsagutan yung dalawang yan. Ibang klase din. Pero po, o parang ito, sa huling pinakabago niyang post, mula kay Best Feels, isang mahigpit na yakap, Dabarkads, yung pong kanyang post. Mahigpit na yakap dan. O tapos po, meron din siyang sinabi dito, I am now a certified and legit Dabarkads. Eat pa din, whatever happens, dito na ako sa nagkakaisa at totoo ang samahan ng supporter. Sabi ni Best Feels. So, yung kasi meron din siya sinabi dito, I am now signing off as tape defenders. Thanks to all the memories. Good luck to my new endeavor. Solid kapuso pa rin. Bakit po nagganito si Best Feels? Bakit biglang bumaliktad daw? So, ang nakikita pong rason ni Batang Maynila to, it's ay dahil po hindi siya yata naasikaso doon sa APT Theater. Okay? Kasi nag-post siya ng isang araw na siya daw ay manonood ng live ng Tape It Bulaga. At syempre, very excited siya, very proud siya. Siya po ay isa sa mga talagang solid defenders po nila. O kaso pagdating yata doon, gulo-gulo yung organizer, hindi po siya nakapasok sa loob. Pinapasok pa yung mga ibang tao, pinapasok pa yung wala sa listahan, pero siya po ay hindi naasikaso at parang syempre nagmukha siyang ano doon, parang hindi naasikaso. So baka dahil doon nagtampo si Best Feels at siya po ay signing off na as tape defender. Okay, so basahin po natin yung mga comments. Merong mga ilan na nagsasabi na baka ito ay drama lang, baka hindi naman totoo. O meron namang nagsasabi na ito po, ito, baka etchos lang yung sinasabi. Yung iba naman sinasabi, kasi ganyan daw talaga dyan, o ganon. So, hindi ko alam kung sino yung kausap niya doon sa tape, kung ba't hindi siya naasikaso. Pero sa akin, sana naman naasikaso nga naman itong si Best Feels talaga nung nandoon. So, hindi ko alam kung kasi alam ko merong namang mga nagmamanage sa crowd nun eh. Di ba? Hindi naman yung mismo sa production ng tape eh. Meron talagang tagahakot ng mga audience. And the thing is, yung sa APT, malaki yung theater nila. Ibig sabihin, mas marami ang pwedeng manood. Hindi katulad sa E80 na nakita nyo naman ang liit lang. Pero mas madali pang pumasok sa E80 kaysa sa APT. Parang ganun yung lumalabas dito. 'Di ba? Para hindi siya makapasok sa dami ng upuan doon. So merong nagkamali doon sa mga organizer. Hindi ko naman sinisisi sa Tape Inc. kasi baka na-overlook naman po nila at hindi lang nila nakita. Baka po doon sa mga organizer nila, mga humahatak nila ng audience ang nagkamali doon. Pero either way, 'di ba? Yun po ang dahilan kung bakit nagtatampo ito pong si Best Feels at ngayon po ay E80 na daw siya at siguro nagsawa na din siya, nakikipag-away at binabash ng mga supporters ng TVJ. Okay? So grabe yung sagutan nila doon. Ako po hindi ko na sa totoo lang hindi ko talaga pinapakialaman to, hindi ko siya sinasagot, hindi ko siya nire-report. Kahit binabash niya ako, minsan yung mukha ko nilalagay niya sa mga videos niya, nakita ko yung isa kanina. Pero anyway, like I said, ito naman pong pagbablog. Para sa akin, hindi naman kasi personalan dapat. Okay? Kung saan yung puso mo, kung gusto mo doon sa tape, o di masaya ka sa tape. Yung sa totoo lang, isa sa mga nagbablog sa tape.
'di ba? Si Channel Reds na nakakaaway ng mga TVJ defenders. Kaibigan ko 'yan, 'di ba? Kahit na magkaiba kami ng noontime ngayon, hindi noon mapapalitan yung taon na pinagsamahan namin. Sa akin ganun dapat, 'di ba? Kung iba yung gusto niyang noontime, iba yung gusto kong noontime, anong magagawa namin, 'di ba? Pero sa akin, hindi dapat pinapersonal at kung ano yung nasa puso mo, yun ang sundin mo. At the end of the day, 'di ba? Ang importante yung pagkatao mo at pakikipagkapwa-tao mo. So, yun naman yung sa akin doon. Yun naman yung sa side ko. Maski ako, binabash din ako minsan ng mga nasa kampo ng TVJ. Di ba? Nangyayari din talaga yun. So, kung si Best Feels talaga ay nasa kampo na ng EAT, o ang masasabi ko lang ay welcome sa kampo ng EAT. Ako, hindi naman ako mapagtanim. Kahit binabash ako dati, kahit binabash niya si Batang Maynila to, di ba? Sa akin, hayaan mo na yun. Di ba? Kainitan ng palitan nun eh. So, naintindihan ko naman. So, kung sakaling ginagawa niya ay panloloko lang, bahala siya. Basta tayo dito ay sinusubukan lang natin magbigay ng updates dun sa mga nangyayari sa kaso at doon sa mga nangyayari sa EAT na show. Sa totoo lang, hindi ko na talaga masyadong nakaka-tune in doon sa tape. Hindi ko na alam kung ano nangyayari doon sa show nila. Mga pictures na lang nakikita ko. Nakikita ko na lang minsan si Yorme, yung B-pop nila, yung yung Little Miss Philippines na ginawa nila uli. So, sa akin, yung pangalan lang naman, ever since naman, yung pangalan lang naman ng concert ko. Maibalik yung pangalan na Itbulaga o magamit ng TVJ, yung Itbulaga, okay na ako. Diba? Ako, ipagpatuloy nung tape yung ginagawa nila kung saan sila masaya, 'di ba? Nagsama din naman sila ng TVJ ng mahabang panahon, 'di ba? Gusto ko din naman, tsaka may mga empleyado naman sila, gusto ko naman na yung mga empleyado doon ay magkaroon din ng maayos na trabaho. Kaso yun nga, hangga't hindi na settle itong issue sa pangalan, talagang magkakaroon ng hidwaan doon sa dalawang show. So, ayan. So, Best Feels, welcome to the TVJ. Ewan ko lang kung sila Batang Maynila to, tsaka yung mga TVJ defenders, kung matatanggap itong si Best Feels, nasa kanila na yon, di ba? Syempre, pero anyway, ako, I wish you the best. Kahit nasa tape ka, kahit nasa TVJ ka, basta masaya ka sa ginagawa mo. Hindi ko alam kung kumikita siya or kung monetize yung page niya. Hindi ko actually sure kung kung ginagawa lang niya dahil gusto lang niya, pero I sincerely wish you the best sa buhay mo. Kung ano man ang trip mong gawin mo, di ba? So, yun lang. So, thank you very much, guys. See you po tomorrow. Meron ako special event na pupuntahan tomorrow. Sa Gilas naman yun. So, abangan nyo. So, thank you very much, mga Dabarkads. Good night. Bye-bye.